Magandang araw po sa lahat at dahil nga matagal-tagal na nga rin pala akong hindi nakakapag-upload ng mga video ko kaya naman samahan nyo nga ako mga ate at kuya ko. Yan ba sa inyo mga ate at kuya ko, kamusta nga kayo dyan na itong mga nakaraang bagyo kasi naman alam nyo ba dito nga sa amin ay napakalakas nga ng mga ulan nga at saka ng hangin. Yan po ba sa inyo, ano po bang mga kaganapan nitong mga nakaraang bagyo? Comment nyo nga lang dyan para naman malaman namin kung taga saan rin kayo kasi po dito lang po kami sa Nueva Ecija. Halos 2 buwan ngang umuulan dito sa amin kaya naman at dahil nga na-miss namin si Haring Araw dito nga kami nagluto sa labas ngayon. Kasama ko nga rin pala dito yung kapatid ko kasi nga tinutulungan niya ako. O diba hindi nga halata na na-miss nga nila yung sinag ng araw. Paano ba naman kasi ang aga-aga pa nga lang dyan ay nagtampisaw na nga si Dora namin. Alam nyo ba, ang aga-aga ko nga nagpunta ng bukid kasi nga sabi ko padudumihin ko nga yung mga alaga ko. Pero nung dumiretso nga ako dun sa bahay ng magulang ko ay nagbitas pala sila ng mga gulay dun sa garden nila. At dahil paborito ko nga ang gulay, hindi na nga rin pala ako nagdalawang isip dyan. Bumili na nga rin pala ako, total 10 piso lang naman isang tali at isa pa ay sariwang-sariwa nga ito dahil bagong pitas. Matagal-tagal na nga rin pala kami hindi nakapagluto ng tortang talong at dahil nga nakabili nga ako dyan ng talong kaya naman ito na nga lang yung naisipan namin pagkaluto dito. O diba sino ba namang hindi magkakagusto ng tortang talong? Napakasarap gani. O diba sino ba naman ang hindi nga nakakamiss ng tortang talong lalo na nga at bagong pitas ito at matamis-tamis pa nga. Mapapalami kaayo ka na nga lang talaga. O siya dito nga at nagpunta na nga lang din pala ako dyan sa tindahan para nga kumuha ng itlog. 4 na nga rin pala yung kinuha ko nga dyan para naman talagang malasa. At lalo na nga kapag may pagka-fried nga ito ng kaunti. Pagkakuha ko nga agad ko na nga rin binasag yan dito sa may plato. O diba nahirapan nga ako dyan. Paano ba naman kasi isang kamay nga lang yung gamit ko nga dyan. Kaya naman tapon-tapon nga ang ending nito. O diba ganito nga pala ang buhay ng isang content creator. Alam mo ba noon nga akala ko nga napakadali nga lang ng mga ginagawa ng mga nagbablog at saka mga nagko-content creator. Kaya naman pumasok nga rin pala ako dito. Kaya naman nung nasubukan ko na nga ay hindi nga pala ganun kadali. Dahil mula sa pagsushoot ng mga video mo ay kailangan mo pa nga mag-edit dito at ang pinaka nahihirapan nga ako sa pagbo-voice over nga dahil minsan ay nabubulol nga ako. Dito ko na nga rin na-realize na kapag may pangarap ka sa buhay ay walang madali, walang magaan, walang swertihan. Lahat yun pinaghihirapan at pinagsisikapan. Yun ay kung mayroon kang pangarap sa buhay. Kaya naman kung isa ka nga sa nagbabalak na pumasok sa bahay ni Lolo M ay wag mo na nga pag-isipan yan, subukan mo na nga rin kasi malay mo ay makatulong nga ito kahit papaano sa'yo. Pero syempre ito nga yung mapapayo ko nga sa'yo pag pinasok mo nga itong social media, kailangan nga malakas nga yung loob mo at syempre may sarili kang diskarte. At syempre kailangan mo nga lang din magpakatotoo sa sarili mo at sa ginagawa mo para naman komportable ka sa lahat ng mga ginagawa mo. O siya dito nga at matatapos na nga rin pala itong video ko at napahaba na naman yung kwento ko. Kaya naman ito nga tapos na nga rin pala kami magluto dyan, pati nga yung isda ay tapos na nga rin maluto. Kaya naman ano pang hinihintay nyo mga ate at kuya ko, kain po tayo. See you in the next video.